So yan, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, may kumakalat kasing bali-balita ngayon na ito daw pong si VP Sara Duterte ay nag-walkout nung speech po ni PBBM nung papunta po siyang Riyadh. So actually kasi mga kababayan, meron po kasing mga nag-PM sa akin na mga follower po ng munti nating channel na ay Takero, bakit hindi mo kino-content yung pag-walkout ni Sara Duterte nung isang araw? Actually, ang dami na raw po nakapag-content ng vlogger nito. Nung sinili ko nga, actually marami na. Siguro mga tatlo ata yung nakita ko ng content na nito na nag-walkout daw po si Sara Duterte. At saka ang lalaki ng views sa totoo lang. Pero mga kababayan kasi 'di ba, sa matagal na po naka-follow po sa akin, hindi naman po kasi ako malisyoso. Kaya hindi ko po kinontent yan. Actually, nakita ko na po yan nung mismong araw po nung pag-alis nga po ni PBBM. Nakita ko na po yung senaryo po na yon. And then, nagulat na lang ako nung kinabukasan, may mga vlogger nang nag-content na nag-walkout daw po si VP Sara Duterte. Well, mga kababayan, ako alam nyo naman na ako po talaga ay critic po ako. Ayoko pong maging presidente si Sara Duterte sa 2028. At syempre, naging kritiko na rin po ako ni dating Pangulong Maudigs. Pero mga kababayan po kasi, pag ako po nagko-content po ng pag-criticize po sa mga Duterte, palagi po yung may resibo, palagi po yung may ebidensya, palagi po yung may dokumento, may video. Pero this time mga kababayan, hindi po talaga kaya ng konsensya ko na gumawa po ng mga malisyosong mga bagay. Sa totoo lang po tayo mga ka-streetwise. So ito mga kababayan, panoorin po natin to. No? Ito kasi yung sinasabi kasi nila na nag-walkout daw po si Sara Duterte. Okay. So ito yung mismong araw kung kailan nga po paalis si PBBM papuntang Riyadh. Okay? So ito, panoorin na lang natin to, no? So ito yan. So dito, nakipag-usap si PBBM kay Martin Romualdez. At kung makikita nyo nga po sa dulo, si Sara Duterte, ayaw tumingin kay PBBM kasi nga andun si Martin Romualdez. So mga kababayan, tuloy lang natin. So yan, nilapitan po siya ni PBBM. At yan, si House Speaker Romualdez naman po ay nakatingin din po kay Sara Duterte. Yan. So nagbeso-beso. Yon. Si House Speaker Martin Romualdez po, nakatingin pa rin po kay Sara Duterte na baka sakali man lang na, di ba, yung tumingin din si Sara Duterte kay Martin pero parang hindi po ata nangyari yon. Yan. So yan. So yan na, nag-speech-speech na ba? Nag-speech-speech na ba si PBBM? Yan. And then forward lang natin mga ka-streetwise, no? Hanapin natin yung senaryo na sinasabi nga nilang nag-walkout si Sara Duterte. Okay? Yan. O yan. So dito na. Okay, okay. Yan, so dito na. So tapos na yung speech ni PBBM. Palakpakan na yung mga tao. And then, ayun, nag-walk out. Ulitin natin ha. Yun. So mga kababayan kasi, kung yung napansin ko lang po kasi sa mga vlogger, hindi ko lang kasi mabanggit yung mga pangalan ng mga vlogger eh. Kasi yung iba, kaibigan ko, at yung iba naman is, okay naman, kasi ayoko na makipag-away sa mga vlogger eh. So, kung dito lang po talaga natin ititigil po yung video, talagang lumalabas po talaga na walkout yung nangyari. 'Di ba? At mga ka-streetwise, no, ako bilang isang Sara Duterte critic at ayoko maging presidente si Sara Duterte sa 2028, nakita ko na po talaga ito nung mismong araw po na na-upload po tong video na to. Pero mga ka-streetwise nga po kasi, hindi po diyan kasi natatapos po yung video. So diyan, kung diyan po tayo titigil, talagang walkout po talaga yung makikita natin. Napakadali lang po kasi gumawa po ng isang malisyosong senaryo, lalong-lalo na po kapag splice or pinutol yung video. Well, ulitin ko lang mga ka-streetwise, kahit po ako po ay isang Sara Duterte critic, hindi po talaga kaya ng konsensya ko na gumawa po ng isang maintriga at hindi totoong senaryo. At ibabalita ko po ito sa mga follower po ng aking munting channel. Kasi mga kababayan, at tuloy lang natin ha. So yon, si Sara Duterte umalis. Kausap ni PBBM si House Speaker Martin Romualdez. Yan. Tuloy na natin. So forward natin yan. So nung palabas na po si PBBM, so nung palabas na po si PBBM,
Ay na, palabas na si PBBM. Yan na. Okay? Si S. Bersamin nandun. And then si Sara Duterte nandyan. Nagbeso-beso pa sila. Oh, nag-usap pa sila. O, di ba? Nagingitian. Di ba? Mga kababayan kasi, di ba? Yung mga ngitian po na mga ganyan po kasi, ito po yung namimiss po natin sa Uniteam. Na ako naman, naniniwala naman ako na yung Uniteam lang po talaga, nangyari lang po yan ng eleksyon. Pero syempre, as the time pass by, in the end po, mga politiko pa rin po kasi yung mga tao po na yan. At kikilos pa rin po yan base po sa kanilang mga ambisyon. Pero mga kababayan po kasi, ang gusto ko lang sabihin kasi dito, hindi naman po kasi nag-walk out. Siya po yung pinakahuling nilapitan ni PBBM bago siya sumakay ng eroplano papuntang Riyadh. Ayun po yung totoong nangyari dyan mga kababayan. Huwag po natin putulin yung video. Okay? Kasi mga kababayan kasi, ito lang no, kasi ako bilang Duterte critic, kung habol ko lang po talaga ay magkaroon po ng maraming views, nung nakita ko po yung pag-walkout nga di umano ni Sara Duterte, di sana ginawa ko, ako yung unang-unang nag-content, pinutol ko na yung video, and then kinontent ko na kaagad. Yun nga lang kasi mga kababayan, hindi ko po talaga kayang lokohin yung mga viewer ng aking munting channel na nagagawa ako ng chismis na nag-walkout, yun naman pala hindi. Yung kita po kasi sa pagba-vlog, madali lang po yan. Actually, yung mga vlogger na nakita ko na content nito, meron silang 100,000 views, 50,000 views, 80,000 views. So, medyo magandang revenue nga po yun sa YouTube at saka sa Facebook. Pero syempre mga kababayan, hindi po mawawala sa utak ng mga tao na isang beses sa karera ng iyong pagba-vlog ay nagkalat ka po ng isang malisyosong balita. Ayun. At syempre hindi ko po i-risk yung mga bagay po na yun, especially po ngayon na nakita naman po natin na yung channel po natin na nagsimula po sa maliit, ngayon po ay unti-unti na po lumaki dahil po sa tiwala po na binigay niyo po sa akin. So pasensya na po doon sa mga taong nag-PM sa akin kung bakit hindi ko nga kinontent yung pag-walkout daw di umano ni Sara Duterte, bakit ko nga po i-content yun na nag-walkout si Sara Duterte, hindi naman totoo. So ang tanong kasi dito mga kababayan, bakit lumabas si Sara Duterte? Bakit siya yung huling-huling? At bakit po nakaset up na si Sara Duterte po yung huling dapat kausapin ni PBBM bago siya umalis? Kasi mga kababayan po kasi, ito sobrang basic na nito, no? Kasi nung pag-alis nga po ni PBBM, si Sara Duterte pa rin po kasi yung caretaker po ng Pilipinas. So basahin po natin ito, ang sabi dito sa IBC 13, ang sabi dito, news update. Si Vice President Sara Zaid Duterte ang pansamantalang hahalige bilang caretaker ng Pilipinas habang nasa Riyadh, Saudi Arabia, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa ASEAN Gulf Cooperation Council, ASEAN GCC Summit. So mga kababayan po kasi dito po natin makikita na okay pa naman yung relasyon po ng ating presidente at saka ni Sara Duterte. At ang ebidensya po natin dito ay si Sara Duterte pa rin po kasi ang ginagawang caretaker or OIC po ng Pilipinas tuwing lumalabas po ng bansa si PBBM. Well, kung meron pong conflict na nakikita or nararamdaman po, ito po ay sa pagitan lang ni House Speaker Martin Romualdez at saka ni Sara Mau, ni Sara Duterte. So hanggang doon lang po tayo. Hanggang doon lang po tayo. Pasensya na po doon sa mga na-disappoint, pero hanggang doon lang po talaga tayo kasi ayun lang naman po talaga yung totoong nangyari. Walang walkout na nangyari. So imbis po na lokohin ko po yung mga viewer ko, di magsasabi nilang po ako ng totoo. Well, kapag nangyari naman po talaga na meron na po talaga matinding conflict si Sara Duterte at saka si PBBM, sasabihin ko naman po talaga sa inyo. Pero syempre mga kababayan, tulad nga po na sinabi ko nga po kanina, hindi po talaga kaya ng konsensya ko na gumawa po ng malisyosong content para po magkaroon ng maraming views at saka syempre meron po kasing kaakibat po na ano yon na negative effect kung gagawa po ako ng ganong klaseng mga balita. So yun lang po mga kababayan, no? So kayo po, kayo ba naniwala rin po ba kayo sa chismis na yon na nilabas po ng mga ibang mga kaibigan po nating vlogger na si Sara Duterte daw po ay nag-walk out habang nag-speech si PBBM? Well, kung naniwala po kayo doon, after nyo nga po mapanood po tong video po natin ngayon, so naniwala ba kayo sa sinasabi ko? O mas naniniwala pa rin kayo na nag-walkout talaga si Sara Duterte? Well, ito ang explain ko na po mga kababayan, kaya po si Sara Duterte yung pinakahuling kinausap ni PBBM bago siya umalis kasi siya po yung caretaker.
kumbaga ito yung ano habilin bago umalis si PBBM kay Sara Duterte. Kasi nga siya yung OIC, di ba? Siya po yung caretaker ng Pilipinas. Well, mga ka-streetwise, pag nangyari na po yung pagkakataon na pag umalis po si PBBM papuntang ibang bansa at yung caretaker na po ay hindi na po si Sara Duterte, ibang usapan na po yun. Ibang usapan na yon. Kasi ang alam ko nga po dati, pag si Maudig, si Rodrigo Duterte dati pag umalis, ang caretaker nun ata nun si yung executive secretary niya eh. So yun lang po mga ka-streetwise, no? So comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Babush!